Sa nakaraan, tinapos ng ating bida ang buhay ng pinuno ng angkan ng Digol. Winikasan ni Ghislaine si Count Tomas sa harap ng mga maharlikang tauhan nito sa mismong teritoryo ni Count Tomas. At dito rin ay nakilala ng ating bida ang isang mahirap, ngunit strategist na may angking talino na si Lowell. Pagpapatuloy, natawa na lamang ang ating bida sa mga salitaan ni Lowell, hindi ito sigurado kung matapang lang talaga si Lowell o talagang hangal at hindi alam ang sitwasyon nito ngayon. Kaya lang dahil sa ugali nitong si Lowell ay nagawa niyang kunin ang interest ng ating bida. Isa sa nagustuhan niya kay Lowell ay hindi ito katulad ng iba na mga hangal na nagmamakaawa na mabuhay, o katulad ng iba na patuloy sinasabi ang tradisyon, bukod tangi si Lowell na pinapatunayan na may silbi siya sa ating bida, bagay na nagpapaangat rito kaysa sa iba. Dahil doon, nag-utos ito na hindi ipapatay si Lowell kundi ang ikulong lang muna ito. Plano ng ating bida na talagang kilatisin ito ng maigi kung talagang may pakinabang ito sa kanya. Habang hinahatid ngayon ni Gordon si Lowell papunta ng kulungan nito, kinausap niya si Lowell, "Ibang klase ka? Wala pa akong nakitang kagaya mong mabilis magkalkula. Okay lang yun kahit mali, minsan turuan mo ako sabi nito kay Lowell. Si Lowell naman ay nakatingin lang kay Gordon, at nasabi nito sa sarili na may mangmang rin pala sa mga tauhan ng ating bida na naloko niya, ngunit hindi ito nagsalita, at tahimik lamang na naglakad patungo ng nasabing lugar. Matapos dalhin sa binangguan si Lowell, nagpatuloy ang pagpili ng ating bida sa mga nilalang na may pakinabang o wala sa kanya, marami ang pinapatay ni Ghislaine na alam niyang magiging banta o problema niya. Si Scovel naman ay natatakot na lamang sa ginagawa ng ating bida, ngunit wala itong magawa, tanging nasasabi lamang nito sa sarili, "Hindi ito tama, hindi ito tama." Paulit-ulit na sabi ni Scovel na natatakot sa mga pinaggagawa ni Ghislaine dahil parang isang nababaliw na pinuno na ang ating bida na ginawang manok na pang-atay ang mga tao kung patayin niya ito o hindi. Inutusan ng ating bida ang kanyang mga ilang tauhan na magbantay sa kaharian ng Digol para panatilihin ang peace and order, at nagsabi rin ito na ang kanyang ama ay magpapadala rito ng mga karagdagang sundalo. At nagbigay rin ng utos na ikulong ang mga natitirang sundalo ng kaharian ng Digol. "Opo kamahalan," sagot ni Scovel sa ating bida na natatakot ito kay Ghislaine, at naisip na lamang nito na bago pa lamang pumunta sila rito ay talagang ito na ang nasa isip ng ating bida na gagawin sa lahat ng mga tauhan ni Count Tomas, na dito rin niya nakikita-kita kung anong uri ng pinuno ang ating bida, na talagang matatakot kang lumabag sa mga batas na ibibigay niya dahil tiyak ang kamatayan kung hindi ka makikinig kay Ghislaine. Matapos piliin ng ating bida ang mga nilalang na may pakinabang sa wala, agad nitong sinuri ang kayamanan, ari-arian, at mga supply pangdigma ng angkan ng Digol, at pagkatapos noon nagpahinga buong mag-araw ang ating bida. Nagpahinga na rin ang mga pangkat ng ating bida na talagang puspusan rin ang naging laban ng mga ito. Matapos ng 2 araw, ay bumalik na sila sa kaharian ng Perdium, at ngayon ibang-iba na sa kanilang kaharian, dahil isang matinding hiyawan at pagpuri ang sigaw ng mga tao sa ating bida at sa pangkat na kasama nito. Kahit mukhang palaboy na ang itsura ng mga ito dahil sa kanilang suot-suot na mga kasuotang pangdigma na sira-sira, ang kanilang mukha ay puno ng liwanag at saya, bagay na talagang mas napasaya pa sa taong bayan. Ang ating batang kamahalan ay dumating na, "Mabuhay ang Perdium, mabuhay!" Sigaw ng mga ito, at may sumisigaw pa na napakakisig raw ng mga mercenary. Iba na ngayon ang mga salitang naririnig ng mga mersenaryo kumpara sa unang pananatili nila sa Perdium dahil mga pangit at masasakit na salita ang madalas nila marinig noon, hindi na nila pinapansin dahil sanay na silang masabihan ng mga asal hayop, mga nakakatakot ang itsura, na mga mukhang walang gagawing mabuti, pero ngayon ay puro magagandang salita na ang kanilang naririnig ngayon sa taong bayan. Ang ating bida naman ay kamakaway-kaway rin sa taong bayan. Hindi na ito bago kay Ghislaine dahil sa kanyang nakaraang buhay ay madalas mangyari ang ganitong pangyayari. Matindi rin ang mga kumalat na usap-usapan paligid, sabi ng mga taong bayan, "Totoo ba? Si Young Master Ghislaine ay natutong gumamit ng mahika, at isa siyang 100 circle mage." "Ano, 100? May ganun ba? Di ba 7 circle pa lang ang pinakamataas?" Mga kumakalat ngayon na balita sa naganap na digmaan. Sabi naman ng isa, "Mga baliw, walang ganon," sabi ng isa sa taong bayan. "Totoo nga, binente niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo, di ba kaya nga parang baliw yan si Young Master Ghislaine," sabi ng taong bayan.
Kahit na ganun kat hindi ang mga kumakalat na tsismis ngayon, patuloy pero na masayang pinupuri ng taong bayan ang ating bida. Lumapit si Gillian sa ating bida, "Kamahalan, kamusta po? Ano pong pakiramdam?" Tanong nito, tumanggo ang ating bida, at nagsabi, "Hindi na masama, purihin lang nila ako ng purihin ng kaunti pa." Natawa naman si Gillian, sabi nito, "Mukhang bumalik na rin kayo sa dating kayo." Sabi ni Gillian, dahil nung mga nakaraan ay parang isang baliw na pinuno ang ating bida na nagwawala matapos nitong ipapatay ang mga kalaban sa kanyang mga mata. Habang papasok pa ng kaharian ng ating bida, patuloy itong kamakaway sa taong bayan na talagang buhay na buhay sa galak ang mukha nito, na si Gillian naman ay titig na titig kay Ghislaine at nasabi nito, "Ibang klase, talagang nangyari nga ang kanyang sinabi." Nang marinig ni Gillian ang sinabi ng ating bida noong pabalik sila sa Per Diem matapos kalabanan ang mga Wildcats na, "Babaguhin at sisirain ko ang naging sistema ng buong nasa sakupan ng Per Diem." Nang marinig ito ni Gillian, natawa na lang ito, iyon ay dahil isang pangarap na lumalabas sa mga kabataan na puno kay abangan ang pangarap. Pero ngayon hindi siya makapaniwala na talagang nangyari ang sinabi ng ating bida, at hindi mula sa isang batang nagyayabang lang, kundi sa isang leader na talagang malinaw sa kanya kung ano ang kanyang gagawin, at may kakayahan na talagang ilabas ang magandang resulta sa lahat ng kanyang plano. Kaya nasa sabik ngayon itong si Gillian sa maaari pang marating ng ating bida, kung hanggang saan pa ang kayang abutin nito at kung ano pa ang mga gagawin nito sa hinaharap. Matagal-tagal na rin na panahon na maramdaman ni Gillian ang ganitong uri ng kasabikan, dahil bumabalik uli ang dugo nito bilang isang mersenaryo na talagang malayo ang narating, iyon ay dahil dating tinaguri ang mercenary king si Gillian. Noong umpisa na makilala niya ang ating bida, nangako ito na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa ating bida para sa kabayaran ng pagpapagaling ni Ghislaine sa kanyang anak, pero ngayon iba na, talagang gusto na niyang sumama kay Ghislaine at makita pa ang kayang marating nito sa hinaharap. Matapos malagpasan ng ating bida at ng kanyang pangkat ang taong bayan, narating na nila ang tapat ng into ng kanilang tahanan o pinakakaharian nila Ghislaine. Dito ay mas matindi ang hiyawan at sigawan, dahil isang night ang lumabas at sumigaw, ang batang kamahalan ay nakabalik na. Ang mga sundalo ng kaharian ng Per Diem ay agad na nakahanay magkabalian na siyang nagbigay ng daan sa gitna na madadaanan ng ating bida at ng pangkat nito, habang nakataas ang kanilang mga espada. Gulat na gulat ang ating bida sa kanyang nakita, hindi makapaniwala sa ganitong uri. Nang pagtanggap sa kanyang pagbalik, maraming mga sundalo noon ang may ayaw sa ating bida, ngunit ngayon wala nang niza sa mga iyon ang nagtago o may ayaw kay Ghislaine. Lahat sila nakapila, lahat sila sumisigaw para kay Ghislaine, iyon ay dahil sa ating bida lahat sila ngayon ay buhay. Mabuhay si Young Master Ghislaine, mabuhay ang batang kamahalan, mabuhay ang Per Diem. Sigaw ng mga ito. Ganito na lamang ang tuwa ng lahat, iyon ay dahil ang digmaang nagawa ay talagang mauukit sa kasaysayan ng mga kaharian, dahil hindi ka panipaniwala ang mga nangyari kung paano nanalo ang kaunting mandirigma laban sa halos triple na bilang ng mga kalaban. Nabura na rin ang tingin ng mga tao sa ating bida na pasaway at sakit sa ulo ng kanilang kaharian, ngayon ay tinuturing na nila ito ngayong isang bayani ng kanilang buhay at ng kanilang nasa sakupan. Sa tindi ng pagpuri sa ating bida, pakiramdam nito ay huminto ang oras sa paligid, hindi siya makapaniwala sa sayang kanyang nararamdaman ngayon, at nasabi nito sa sarili na iba ang kanyang nararamdaman ngayon. Maraming beses na siyang pinuri sa kanyang nakaraang buhay, pero ibang-iba ang kanyang nararamdaman na saya ngayon, iyon ay dahil mula na mismo sa kanyang pamilya, nasa sakupan ang mga papuri na kanyang naririnig ngayon. Kahit tinuring siyang mercenary king sa kanyang nakaraang buhay, kahit kabila-kabilaan ang mga papuri na kanyang natatanggap, sa huli malungkot pa rin siya dahil ang iisa lamang siya ng panahong iyon. Ngunit iba na ngayon, dahil ang kanyang tagumpay ngayon ay mas makahulugan, dahil kasama niya ngayon sa kanyang paligid ang kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Sinalubong rin ng ating bida ng kanyang kapatid na si Elena ang bagong kaibigan nito na si Rachel na anak ni Gillian. At higit sa lahat ang kanyang ama na si Walter na talagang abot tenga ang ngiti nito sa pagbabalik ng kanyang anak na siyang nagligtas sa kanila. Dahil doon, mas buo at mas malinaw na ngayon sa ating bida ang mga mas lalo pa niyang gustong gawin, ito ang dahilan kung bakit siya nakabalik sa kanyang nakaraan, ang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali, at protektahan ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay mula sa mga kaaway na sisira sa kanyang pamilya.
Hinaharap ni Ghislaine ang kanyang ama, at isang napakagandang ngiti ang kanyang sinalubong sa kanyang ama. Sabi nito, nakabalik na ako sa ating tahanan ama, sabi ni Ghislaine na masayang masaya. Matapos ng tagpong iyon, bahagyang kinausap ni Walter ang kanyang anak, at nagtanong patungkol sa pakikipag-usap nito kay Count Thomas. Hinihingi nito sa kanyang anak ang naging kasunduan na naganap na pag-uusap, kaya lang magsisimula na ang pagbibigay ng mga gantimpala, kaya hindi naging maayos ang pag-uusap ng dalawa. Sabi lang ng ating bida, walang sulat o kasunduan, pinatay ko siya, miksing sagot ni Ghislaine kay Walter. Sa sagot na iyon ng ating bida, biglang nanigas sa gulat itong si Walter, pilit na inuunawa kung tama ba ang kanyang pagkakarinig na sinabi ng kanyang anak. Ano? Hindi nga, pinatay mo talaga siya. Opo, sagot naman ng ating bida, nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Medyo pagalit na tanong ni Walter kay Ghislaine, sabi naman ng ating bida, hindi ko po nakalimutan, kaya lang nang makita ko po ang sitwasyon doon, kinailangan ko nang tapusin kaagad ang problema bago pa ito lumaki, dahil pag tinanggap natin ang nilang pagsuko, tiyak na tatargetin na naman tayo ng mga iyon, kaya mas maigi nang alisin na ang isa sa mga problema sa hinaharap, sagot ni Ghislaine na napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama. Wala nang magawa pa itong ama ng ating bida, napailing na lamang ito, at tinapik sa balikat ang kanyang anak, at nagsabi na magpahinga na si Ghislaine, iyon ay dahil alam niyang walang sapat na pahinga ang kanyang anak. Kinabukasan, nagtipon na ang mga mandirigma, ang mga pamilya sa nasa sakupan ng per diem na tumulong sa digmaan sa lugar ng paggaganapan ng paggawad ng gantimpala. Iginawad ang mga gantimpala sa mga karapat dapat na tumanggap ng parangal sa naganap na digmaan. Nabigyan ng parangal si Randolph, at na-promote ang isa sa mga knight ng per diem. At sunod-sunod na tinawagan ang lahat ng mga nakilahok sa digmaan, at pananggakwan ng halaga bilang kanilang mga gantimpala. Hindi doon matatapos ang pagbibigay ng gantimpala, iyon ay dahil inaabangan ng lahat na tawagin ang pinakabayani ng kanilang kaharian, at iyon ay ang ating bida. Pagtawag kay Ghislaine, ay agad itong naglakad patungo sa harapan. Naruroon ang mga matataas na opisyal ng kanilang kaharian. Nakaluhod si Ghislaine, at sabay naghiyawan ang mga tao sa paligid at nagbigay ng papuri sa ating bida. Hindi lamang iyon, dahil ang natanggap na gantimpala ni Ghislaine ay 2,000 gold. Gulat na gulat ang lahat sa natanggap ng ating bida, dahil sa laki ng halagang iyon ay kaya na raw mabuhay nito hanggang sa pagtanda nito. Alam ni Ghislaine na kung gaano kahirap ngayon ang sitwasyon ng kanilang angkan, pero hindi niya ito tinanggihan. Iyon ay para panatilihin ang tamang proseso ng pagbibigay ng gantimpala para sa mga nagbigay ng malaking ambag sa naganap na digmaan. Matapos mabigyan at mapangakuan ang mga dapat bigyan ng gantimpala, pinaalis na ni Homer ng mga tao sa paligid. Bago umalis ang ating bida para magpahinga, tinawag ni Walter ang mga mahahalagang leader sa kanyang kaharian, at dito ay tinawag rin niya ang kanyang anak, para mapakinggan ang pag-uusap na gagawin nila ni Ghislaine. Sabi ni Walter, talaga bang pinatay mo si Count Thomas de Gold? Sobra-sobra na ang nawala sa kanila sa digmaang ito, at ang kanilang hukbo ay talagang naubos na rin, sabi ni Walter bilang pagtutol nito na mali ang ginawa ni Ghislaine na pinatay nito si Count Thomas. Sabi ng ating bida, tingin po ninyo ganon talaga ang sitwasyon. Sa bilis na pagtugon ng ating bida sa sinabi ng kanyang ama, agad na natigilan si Walter. Hindi ito nakasagot sa tanong ni Ghislaine. Pagpapatuloy pa ni Ghislaine, kung si Count Thomas lang, hindi niya kaya maghanda ng ganun katinding bilang ng mga sundalo na lumaban sa atin, sila ay tinutulungan ng mas malakas na kaharian. Alam kong alam mo iyon ama, at alam kong alam mo rin kung bakit hindi nakarating sila Count Lodges sa atin kahit nagpadala na tayo ng tulong diba? Tanong ni Ghislaine na nililinaw nito ang sitwasyon sa kanyang ama. Oo. Alam ko nga, tugon naman ni Walter, na ang tono ng pananalita nito ay mabagal na mabigat, tanda na talagang tama ang mga sinasabi ng ating bida na hindi nito magawang salungatin ang mga sinasabi ni Ghislaine. Iyon ang dahilan kung bakit ko siya pinatay, kahit alam nating minanipyala ang patungkol sa pagkamatay ng kanyang anak para atakihin tayo, nasa kanyang mga kamay ang lahat ng dahilan para atakihin ang ating kaharian. Kung mananatiling buhay si Count Thomas de Gold, tiyak na gagamitin lamang siya ng mga taong gustong makuha ang ating bida kaharian, kaya ang pagpatay kay Count Thomas de Gold ay bibigyan tayo ng sapat na oras para makapaghanda pa sa susunod na pag-atake ng mga totoong kalaban,
paglalahad ng ating bida sa mga nakikita nitong mangyayari sa hinaharap. Hindi ito makontra ni Walter dahil tulad ng nababasa ng kanyang anak, ganito rin ang nakikita niyang posibleng mangyari, kaya lang si Walter ay isang pinuno na talagang pinahahalagahan ng karangalan, at palaging pinapanatili ang naging batas o tradisyon ng mga maharlika at mga pinuno ng bawat bansa. Sabi ni Walter, mas maigi raw na kinulong na lamang raw si Count Amos, at humingi ng kabayaran sa mga pinsala para makabawi rin ang kanilang kaharian sa mga naging gastos sa naganap na digmaan. Sinabi pa nito sa ating bida na wala silang sapat na pera para pamunuan at panatilihin ang dalawang teritoryo. Hindi laban si Walter sa idea na ginawa ng ating bida na kunin ang teritoryo ng angkan ng Digol, kaya lang ang problema nila ngayon ang pera kung paano nila ngayon pananatilihin ang dalawang malaking kaharian. Sumasakit ang ulo ngayon ni Walter dahil ang tanging pag-asa na lamang nila sana ngayon ang bayad na ibibigay ng kaharian ng angkan ng Digol, kaya lang dahil sa ginawa ng ating bida, malabo na iyong mangyari. Kaya problema rin niya ngayon kung saan niya kukunin ang mga salapi na dapat niyang ibayad sa mga tauhan at pamilya na siyang tumulong sa digmaang naganap. Kaya napatingin na lamang itong si Walter sa kanyang anak na ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalala. Iyon ay dahil ang mga galawan at desisyon ng ating bida ay laging napakadelikado. Sa isang pagkakamali lang ay maaaring mawala ang lahat, dahil kung ang hakbang ni Ghislaine ay para alisin ang mga magiging banta sa kanilang kaharian, maaari raw dumami ang magiging kalaban nilang mga maharlika at mga kaharian. Kaya nagbigay ng payo si Walter na mas maigi raw kahit paminsan-minsan ay palampasin nito ang ibang mga pangyayari kaysa ang gawing kalaban ang lahat ng maharlika at mga kaharian. At dahil alam ni Ghislaine ang kalikasan ng pag-uugali ng mga maharlika, na tama at may punto ang kanyang ama, hindi na ito nakipagtalo pa, at tumanggo na lamang. Gusto pa sanang pagsabihan pa ni Walter ang kanyang anak, kaya lang sa tono ng pagsagot ng ating bida, alam niya na talagang magpapatuloy ang kanyang anak sa alam nitong tama, at ito ang kinakatakot ngayon ni Walter, iyon ay dahil napakabilis raw lumago ang impluwensya ng ating bida, dahil sa isang digmaang naganap lamang, ang buong kaharian nila ngayon ay nakatingin na at umaasa na sa kanyang anak. Kahit na napupuno ng pag-aalala itong si Walter, ang kanyang puso ay proud na proud parent sa kanyang anak, dahil bilang magulang, wala itong ibang nais kundi ang makita nitong umasenso, at lumago ng mahusay at matalino ang kanyang anak, na ganun nga ang nangyayari sa ating bida ngayon. Kaya lang kahit proud ito sa kanyang anak, hindi mawala sa isip nito ang pinakamalaking suliranin nila ngayon, at iyon ay ang pera, sa nila kukunin ang mga gantimpalang ibibigay nila sa kanilang mga tauhan. Dahil sa oras na madilay ang paggawad ng pera sa mga ito, tiyak na hihina ang mga kalooban ng mga iyon, at doon unti-unti mababawasan ang tiwala ng mga tauhan nito sa pamamahala ng kanilang kaharian. Kaya nang banggitin ni Homer na talagang zero balance na sila, lahat sila ay napatingin sa ating bida. Iyon ay dahil ang pinakamayaman sa kanilang kaharian ngayon, at ang nagmamay-ari ng lahat ng runestone ay walang iba kundi ang ating bida. Hindi kagaad makapagsalita si Walter, nag-ehem-ehem ito na nagpaparinig sa kanyang anak, sabi nito, Ghislaine anak, tugon ng ating bida, maaari mo na bang ibigay sa amin ang runestone ng mas maaga, pakiusap ni Walter sa ating bida. Nang banggitin ang runestone, lahat ng mga mata ng mga mataas na leader ni Walter ay nagningning na nakatingin sa ating bida, lahat sila ay nabuhayan, dahil ang runestone ni Ghislaine ang sagot sa lahat ng problema nila ngayon. Kaya lang hindi nila ito pwedeng basta-basta na lamang nakunin, dahil ang mga runestone ay hindi sa per diem, kundi pagmamay-ari lamang ng ating bida, dahil siya lamang at ang kanyang mga tauhan ang sumikop sa lugar kung saan naruroon ang mga runestone. Bago sumagot si Ghislaine, biglang tumayo sa gitna si Homer, at nagsalita, at talagang mga mabubulaklak na salita ang binitawan nito para sa ating bida, na ang nagawa nitong tagumpay para sa kanilang angkan at kaharian ay talagang may tatatak sa kasaysayan ng angkan ng per diem, at hindi malilimutan ng lahat. Hindi lamang si Homer na ingat yaman ang nagsalita, kundi sinundan na rin ito ni Albert at ni Randolph, na bihira lamang sa kasaysayan na isang kabataan sa murang edad nito ay naging bayani na, at nagpamalas pa ng matinding lakas sa digmaan. At naging tuloy-tuloy pa ang papuri ng mga ito sa ating bida, na napuno ng kasiyahan at kagalakan sa loob ng silid kung saan sila nag-uusap, nang biglang magsalita ang ating bida, na nagsabi, ang runestone ang gusto ninyo diba?
Sabi nito dahil alam na niya kung bakit siya pinagpupuri ng mga ito. Dagdag pa ng ating bida. Wala na ang mga runestone, sagot ni Ghislaine nang nakangiti pa, na agad namang nahinto sa pagsasalita ang mga kausap nito sa loob ng silid na kinaroroonan nila, maingay na paligid, ay napalitan ng napakatinding katahimikan, na para bang paggunaw na ng mundo ng per diem ang binitawang salita ni Ghislaine. Ano kaya ang ibig sabihin ni Ghislaine na wala na ang mga runestone? Ano na kaya ang mangyayari sa kanilang kaharian gayong sa kanya at sa kanyang mga runestone na lamang nakasandal ang kanilang buong kaharian? Ang bayani na si Ghislaine na puri ng lahat ay mukhang magiging kaaway na naman ata ng lahat. Abangan!